because this is Bible month. Huwag niyo po kalilimutan na dumating mamaya sapagkat it will be exciting time for all of us. Yung mga house churches po natin, magtitipon-tipon po tayo para po sa ganun ay celebrate po natin maging masaya tayo mamaya celebrating our Bible. So today, nung last Sunday ay sinabi natin ng Word of God is our food, yung pagkain natin. At kaya kakain tayo ngayong umaga nito. Handa na po kayo kumain? Mga anak, magsiupo na kayo. At tayo po ay kakain na. Amen? Di ba mga tawagan na gano'n? Kumisan hindi tayo, anong oras tayo kakain? Anong ulam natin? Excited tayo. Sana ngayong umaga nito ay excited po kayong kumain. Pagkain ng ating pong mga kaluluwa. Amen? So as promised, ang ating pag-aaralan ngayon ay the Word of God as our medicine. Wow. Narinig niyo na huwi mo kami? Ang salita ng Diyos, hindi ng pagkain, kundi ito ay ating gamot. Medicine. Sino po ang gustong gumaling ngayong umaga nito? Na iniisip mo meron kang karamdaman. Tapos kanang kamay? Ayan. Yung mga iba, walang karamdaman. Congratulations! Very healthy po kayo. So, buksan po natin ang ating mga Bibles. Doon po sa Hebrews chapter 4, verse 20 to 22. Tumayo po kayo mga kapatid, sapagat matagal po kayong medyo mahaba po yung ating pong pag-aaral. Ayaw na po natin ng part 3. Tapusin na po natin ito, mga kapatid. Right? So, ang sabi po ng Bible sa Proverbs chapter 4, verse 20. Hebrews. 20. Proverbs. Tama? Okay. Chapter 4, verse 20 hanggang 22. Nandiyan po ba kayo? Parang merong Talaga? Wow, demensya! Delikado. Ay, hindi kasi nakabukas sa Hebrews kanina. Proverbs pala. Pasensya na po kayo. Lolo na po si Pastor, no? Nakakita po yung lolo. Can you imagine? Alam niyo po ba, 25 years na po kami dito. Amen? Kaya naintindihan ko kung bakit ganyan kayo sa akin. Pasensya na po kayo at konti na lang po yung pagtitiis ninyo, mga kapatid. Okay? Proverbs chapter... Tama? Proverbs? Alright. Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Ang sabi po ng Bible ay ganito, My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. May kagalingan sa salita ng Panginoon. The Word of God is medicine. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo po akong maipaliwanag ito, hindi sa aking sariling kaalaman, kundi sa iyo pong karunungan at kaalaman, base po sa iyong walang hanggang salita. Tulungan mo po ang bawat makikinig na ito po ay tanggapin ng merong pananampalataya. At ito, Panginoon, ay maipabuhay po namin para po sa tuloy-tuloy na aming pong pagbabago bilang mga anak mo. So, Lord, we pray. You help us now. Speak to us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Muna, marami pong salamat. Baka tinatanong niyo, paano kaya ilulusog ni Pastor itong mensahe ito, ang salita ng Diyos ay gamot at para sa ating health. The Word of God is considered a medicine because it can prevent and it can protect people from physical, from emotional, and spiritual threats. Do you believe that, mga kapatid? Sabi ng amin, yung tatlong makikisig na pinata rito. Nagulat ako. Ang lilit lang nila noon. Ngayon ay mga, ang pogi nila. Amen?
mga magulang ninyo. No? I don't want to take that away from Brother Ramil naman. Okay? Guwapo rin naman si Brother Ramil. Amen? Brad, parang ayaw kong maniwala. Now, ang salita po ng Panginoon, nagbibigay po ng guidance kung paano po natin mamimaintain yung good health po natin. Do you believe that? Yes. Humihina ito, kapatid. No? In fact, alam niyo po ba yung many modern preventive medicine practices are based on the Bible? Opo, nakabase po sa Bible yung po mga preventive medicines ng modern times natin. Pag-unahin po natin yung physical aspect or physical medicine na prescription po ng banal na kasulatan. Tingnan nga po natin mga kapatid. Alam niyo po ba sa Leviticus chapter 11 verse 1 and 2? Basahin nga po natin yun. Yung ating pong computer, pakilagay po yan. No? Pag-usapan muna natin yung dietary medicine po natin. Ang sabi po ng Bible, Leviticus chapter 11 verses 1 and 2. Nandiyan na po ba? Alright. And the Lord spake unto Moses and to Aaron, saying unto them, verse 2, Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which shall eat, and ye shall eat among all the beasts that are on the earth. O sa Bible po, may classification po yung mga pwede natin kainin at hindi kainin. Alright? Listen to me. Kapatid, listen to me. Yung mga beasts, yung mga birds, yung mga fish, at saka mga insekto. Alam niyo po, may mga insektong pwede natin kainin. Kaya si John the Baptist, kumain siya ng locust, tama? Grasshopper. Some kind of grasshopper. Pwedeng kainin pala yun. Kaya kami doon sa Central Luzon, sa Kapampangan, mga Kapampangan, kumakain sila ng mga turon. Ang tawag po namin sa doon ay mga locust sa palayan. Anong purpose po? Bakit ibinigay po sa kanila ito? Alright? Una sa lahat, to distinguish them from other nations. Kasi they were chosen nations, and because God is holy, they should be separated from among the nations. Pati sa pagkain, hindi lang sa pananamit, sa kanilang pananampalataya, kundi pati sa pagkain, dapat nahihiwalay po sila sapagkat ang Diyos ay banal at dapat sila ay malinis. Alright. Sabihin ko sandali yung circumcision. Kaya yung circumcision po ay, ito po yung covenant, right, ni Abraham sa Panginoon at naipasa po sa kanyang mga anak. Kasi kalinisan po yun. Hygiene po yun. Kaya pagdating po sa pagkain, nagbigay din po siya ng mga kautusan. And not only that, not only to distinguish them from the other nations, but to protect them. Para sila ay maingatan. Binigay ito for health reasons. Parang nananahimik na kayo mga kapatid. Ha? Ito ba'y salita po ng Panginoon? Okay. Sa pagkatotoo naman, sa pag-aaral ng medisina at saka ng science, nagpapakita na eating some of this unclean food bring physical issues. Hindi ko na po dapat kailangan paliwanag yung cholesterol, ano po, yung uric acid, tama? Yung sugar. Listen to me. I would like to help you today. Okay? Nagpapakita po na ito'y nagre-resulta sa mga physical issues. So when the Bible teaches us about the dietary laws, and when it is applied to our personal diet, we can say that the Word of God is a preventive medicine to our flesh. Ano sabi po ng ating pong teksto? To our flesh. Sabihin nyo ngayon, pero pastor, hindi mo ba wala na tayo sa kautusan? Tama. Nasa New Testament na tayo.
Okay? Kung babasahin mo yung Mark chapter 7 verse 14 to 23, medyo mahaba-haba yan. Huwag na po natin basahin lang. Ito, sinabi ni Jesus. Sinabi niya na ang lahat ng pagkain ay malinis. So parang kontra doon sa sinabi ng Old Testament, di ba? Nung dumating si Jesus, sinabi niya na malinis na ang lahat ng pagkain. Ang ibig bang sabihin nito ay pwede na tayong kumain ng mga bagay na ito? Okay. Pagdating po sa verse 20 and 20, o verse 19 muna. Pakitignan mo nga yan, kapatid, Mark chapter 7, verse 19. Alright. Bakit sinabi niya ang lahat ng pagkain ay malinis na? Sabi niya, because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats. Alright? Sabi niya, kakainin mo, dadaan sa tiyan mo, at pagkatapos ito ay ilalabas mo rin. So in that sense, walang epekto sa'yo. Walang epekto. Pero when compare this to verse 20 and 20 to 23, tignan mo ngayon, yung verse 20 and 23, i-compare natin. Ang sinabi niya, and he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. Yung lumalabas sa kanyang puso, sa kanyang spirit, yun ang nakasasama sa kanya. Verse 21, ang sabi niya, for from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts. Ito yung lumalabas sa puso ng tao. Evil thoughts, adulteries, fornications, murders, 22, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Verse 23. All these evil things come from within and defile the man. Alright. Pagka kinumpir mo ito na sinabi niya, everything is good, everything is clean. Okay? Ang kanyang dahilan lang, papasok at lalabas. Pero sabi niya, ang masama yung lumalabas sa tao. And speaking here, yung kanyang spiritual na kalagayan, yun ang nakasasama. Sabi niya, all these evil things come from within and defile the man. Yun ang nakasisira sa kanya. O, you listen ha? Yun. So, ang conclusion natin ito, when it comes to food, eating or not eating, the unclean, neither make you more spiritual or carnal. Kainin mo yan at hindi, walang epekto sa spirituality mo. Alright? Listen. So dapat matuwa na kayo. Doon pala, amen? Okay, doon pala. Tama? Right? Food is immoral and you do not become a better Christian or a bad man. Hindi dahil kinain mo, masama ka na. O kaya hindi mo kinain, ay mabuti ka na. Hindi ganun yung pinupunto doon sa sinabi ni Jesus na all food are clean. So ito, alright, sa akin lang to. So eat whatever you want. Kainin mo, gusto mo. Kainin mo yung taba. Kainin mo yung dugo. Kainin mo yung mga maraming preservative. It doesn't make you spiritual or not spiritual. Because food is immoral. Whatever you want, eat, enjoy. But, ito, yung malaking bat na ito. Para sa outline ko, malaking bat. Capital B, capital U, capital D. Be ready for the effect on your body. Yun, tama? Kumain ka, wala namang magbabawal sa'yo eh. Tama? Kung gusto mong kumain ng tataitan, di kumain ka. Tama? Pinapaitan na talagang yung ano na talaga ng hayop, yun ang inilalagay, di ba? Ha? Walang magbabawal sa'yo yan. Kumain ka ng hotdog, walang magbabawal sa'yo yan. Walang magsasabi, but be ready for the effect on your body. Oh, therefore, if you can avoid it, alright, kung maiiwasan mo, do so. Kung maiiwasan mo. But if you cannot avoid it, do not abuse it. Hinay-hinay lang, amen?
Ikaw ba, pastor, kumakain ka ng lechon? Opo, ang sarap-sarap kaya ng lechon. Pero hindi ko kinakain yung buong lechon. Tikim-tikim lang. Yung pagkain, binigay ng Panginoon para ma-enjoy natin. Hindi niya sinabing binigay ng Panginoon yung pagkain para patayin mo ang inyong sarili. Ibig sabihin, if you cannot avoid it, do not abuse it. Alright? Kahapon po, nasa prayer advance po kami dun po sa Antipolo. Yung pong aming pong kaibigan na pastor, na-stroke po siya ng 3 beses. Alright? Listen to me. Yung unang pangalawang stroke daw, ay hindi niya naramdaman. Pwede palang ganun. Pero yung pangatlo, doon siya nadali. Ngayon ay buti na lang nakakapagsalita na siya, pero marinig mo na talaga meron nangyari sa kanya. Tapos nakatugod siya, 66 years old. So ibig sabihin, early 60s siya na-stroke. Anong po sa kanya? Pastor, ano po ang may papayo niyo po sa amin? Itong payo niya, iwasan ang taba, iwasan ang matamis, kolesterol, at saka diabetes, high blood pressure. Mahal niyo po ba ang katawan ninyo? Dapat, sapagkat ito po ay pinagkatiwala po ng Panginoon sa atin. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 17? Ano sabi niya? If any man defile the temple of God, 3:17, 1 Corinthians, God shall destroy, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple here. Kung gusto mong sirain ang katawan mo, tutulungan ka ng Diyos na sirain ang katawan mo. Yun ang ibig sabihin niya. If you defile your temple, him shall God destroy. Alright? For the temple of God is holy. Now, ulitin ko bago natin iwan ito, hindi po tayo legalistic na talagang nakadikit tayo sa dietary laws ng mga Hudyo. Amen po ba? Amen. Pero dapat meron tayong sariling isip na iingatan natin ang ating mga sarili. Now, sa mga hayop, kung babasahin po yung Leviticus chapter 11, sa bahay nyo nang basahin yan, nandyan po yung mga hayop na pwedeng kainin at hindi. Halimbawa, hindi pwedeng kainin yung walang, yung paa nila pagka tinignan mo, walang hati. At saka hindi pwedeng kainin yung mga hayop na hindi umunguya. Ang pwedeng kainin lang yung umunguya, chewing the cud, at saka yung merong hati. So bahala na kayo, ayaw ko nang banggitin dito, sa Bible na lang kayo refer, di ba? Ngayon, pag halimbawa, meron siyang hati pero umunguya, hindi rin pwede. Hindi rin pwede hindi umunguya pero walang hati dun sa kanyang hoof. Dapat pareho, yun. Sa isda naman, kung babasahin mo yun, ang sinabi doon, hindi pwedeng kainin yung mga walang kaliskis at saka walang paligpit sapagkat ito ay mga marumi. Alright? Ngayon ang tanong, sa insekto muna. Insekto, pwedeng kainin pagka may hati yung leg. Pero bawal yung hati yung leg, kaya yung grasshopper, kasi may hati yung leg, yung kanyang pantalon, di ba? Kakatawa ko kayo, di ba? Ang pantalon niya, okay, pwedeng kainin yun. Alright? Hindi marumi yun. Pero yung mga gumagapang na walang hati, okay, yun pala ay marumi. O, nasa inyo yan, okay? Ako, kakain ako niyan sapagkat wala na tayo sa katawan. Pero, iingatan ko rin yung ating sarili. Anong importante sa'yo? Yung dila mo o yung katawan mo? So, di ba? Ibig sabihin yan, huwag umabuso sa mga katawan natin. Ingatan natin. Ngayon, meron mga sasabi, bata pa ako, pwede pa. Ay, alam niyo kung anong kinain mo ngayon, pagkatapos ng maraming taon, yun ang aalihin mo. Alright? Hindi tayo judgmental dito, kundi sinasabi lang po natin yung katotohanan. Amen? Alright, ngayon ito. Medyo mas kailan po ito. Kung gusto po natin ingatan din ang katawan natin,
Ano bang sinasabi ng Panginoon sa Leviticus chapter 18 verse 20 to 24? Basahin natin yan. Leviticus chapter 18. Iwanan po natin pagkain natin. Pag-usapan po natin yung sexual sins o sexual activity po. Masilang bagay pero dapat pag-usapan po natin bilang iglesia. Alright? Ang sabi ko sa Leviticus chapter 18 verse 20 to 24, ang sabi yan, moreover, thou shalt not lie carnally with thy neighbor's wife, to defile, para sirain mo ang sarili mo. Adultery. Moreover, thou shalt not lie carnally with thy neighbor's wife, to defile thyself with her. Ano ba? 21. And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God. I am the Lord. Alright? 22. Religious yun. 22. Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. If you do not understand that, ang ibig sabihin niyan, bawal po yung lalaki sa lalaki. Yung babae sa babae. Sapagkat yung lalaki, he was made for a woman and vice versa. You understand mga kapatid? Tama? We do not live by the dictates of the culture or the correctness of what we call yung bang tinatawag na politically correct. We refer to the Bible every time. Amen? Alright, ano ba? Sabi niya, verse 23, neither shalt thou lie with any beast. Bestiality. Ang tao para sa tao, ang hayop para sa hayop. Hindi ang tao para sa hayop. Pagka gano'n ka, hayop ka. Sabi niya, to defile thyself therewith, neither shall any woman stand before a beast to lie down thereof. It is what? It is not only unclean, it is not only abomination, but it is what? Confusion. And God is not a God of confusion. He is a God of order. Yung design niya, yung unang design niya, hanggang ngayon, yan ang design niya. Walang pagbabago. Amen po, mga kapatid? Amen. In addition, mga kapatid, na walang nabanggit dyan, with self. Okay? With self. Yung gagawin mo yung sex with yourself. Naintindihan niyo ibig ko sabihin. Amen? Amen po mga kapatid? Lahat ng ito ay karumihan. Ang tawag po ng Bible dito ay uncleanness. And he said, it will result into physical, emotional, and psychological and spiritual harm. You see that? Masasaktan ang kabuuan mo. Kaya nga yung mga lumitaw na STD, yung sexually transmitted disease, galing po sa mga malpractice na ganito. Sa pananggaling ng HIV o kaya yung AIDS. No, sabi ko sa iyo, katotohanan lang po. Of course, mayroong mga naipapasa. Tama? Na hindi nila kasalanan. Halimbawa, through injection, nahawa lang siya, ganyan. Hindi niya ginawa. Pero sinasabi natin to, when you intentionally do this, it will harm you physically, emotionally, marami nang nasaktan dahil dito, and psychological, marami na po yung nag-apekto sa kanilang mga utak, at lalong-lalo na sa spiritual na kalagayan po nila. So kung gusto natin maging malusog sa katawan natin, iwasan po natin ang mga bagay dito. Amen? Yung para sa atin lang. Amen? And the safe sex is within the bounds of marriage only. Amen? Sapagkat pagka-isa ng partner mo, mga kapatid, that is the safest one. Hindi po yan. Dahil po, tayo po yung mga baptist, dahil po, yan po ay sinabi ng Bible at para po sa kagalingan po ng katawan natin. Amen po? Kaya kung nagpa-practice po kayo ng ganito, please avoid these things sapagkat ito po ay marumi. Alright? Ito pa, yung substance, pag-usapan natin yung substance abuse. Proverbs chapter 20 verse 1. Proverbs chapter 20 verse 1. Kaya nga sa pag-asawa, yung bang tinutulungan tayo maging faithful sa mga asawa natin. Amen? That is for your protection. Amen po mga kapatid? Ano po sabi niyan? Pakibasa nga po mga kapatid. Anong pinag-usapan na? Yung substance niyan?
Wine is a mocker. Strong drink is raging. And whosoever is deceived thereby is not wise. Yung wine aalisin yung karunungan mo. It is a mocker. Strong drink. Ano ba yung mga strong drink? Ha? Strong drink. O, hindi nyo nga maano yung strong drink eh. Ano ba yung strong drink? Alcohol, amen? Amen kung mga kapatid. Sasabihin nyo ngayon, konting percent lang ng alcohol. Well, if you don't want to get yourself into an increasing percentage of alcohol, better avoid it. Amen? Amen po kapatid? Ano sabi ng Bible? Be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Kaya nga kapatid yung drugs. Yung drugs gamot yan. Pero pagka sumobra, abuso, yan po yung pinagbabawal at makakasama sa katawan. Tatabi niyo, pastor, yung sigarilyo, wala namang binanggit sa Bible. Ang tanong, ang sigarilyo, makabubuti ba sa katawan mo? Nakakasunog ng baga. So bakit mo titikman yung nakakasunog ng baga? Amen? Kung gusto mong sunugin ang baga mo, tutulungan kita. Lumapit ka rito, kukuha tayo ng sandok doon, pagkatapos iinit natin ka na lulukin mo, masusunog talaga ang baga mo. At ang sabi niya, whosoever is deceived, hindi lang mocker, kundi ito'y mandaraya. Whosoever is deceived thereby is not wise. So how can the word of God be a preventive medicine? It teaches us to avoid these things. Amen? Ang sabi sa 21, Proverbs chapter 23, Proverbs chapter 23 verse 20 to 21. Alright? Alam niyo yung verse na binasa natin, sinasuggest dito na yung consuming this substance can negatively affect a person's thinking and behavior. Ini-impair niya yung judgment mo ng alak, which can lead to sinful actions. At saka, sinasuggest ng verse na ito that those who consume this substance give themselves over to its influence and allow it to control their bodies. Kaya sabi niya, be not drunk with wine, kundi ang Holy Spirit ang mag-control sa'yo, hindi yung Espiritu ng alak dapat ang mag-control sa'yo. And this verse suggests that the wine mocks their lack of self-control. Proverbs chapter 23, verse 20 to 21. Anong sabi niya? Be not among wine beavers. Anong sabi niya? Huwag kang makikisama sa mga mambabarik sa Batangas. Huwag kang sasama sa mga manlalasing. Kung may barkada kang manlalasing, iwasan mo yan mga yan. Amen? Sabi niya, be not among wine beavers, among riotous eaters of flesh. For the drunkard and the glutton. Yung glutton, yung overeating. Excuse me, pagka gusto ka na, tumigil ka na. Amen? Meron nga kami namalitaan sa isang prinsipe sa Dubai daw, pagka nagkakain ng talagang maraming pagkain, ang ginagawa niya to enjoy the food, kakain siya tapos pagka busog na siya, halimbawa pagka bumang siya, yung manok nakaganyan na sa lalaro na niya, makikita mo na, tatakbo siya sa toilet o kakawin niya yung kanyang throat, tapos magsusuka siya. Tapos maglabas niya, tapos babalik ulit siya. Kakain ulit. Gluttony. Overeating. You're hurting yourself when you eat so much or too much. Amen po mga kapatid? Kaya pagka halimbawa, ang judgment mo sa sarili mo, hindi ka kaya mag-control, huwag kang pupunta sa buffet. Pastor naman, napaka-enjoy mo naman, Pastor. Ano ba yung dinadala mo mensahe ko sa akin? Pinag-usapan kasi natin, the Bible is medicine. Tama mo kapatid? Ang naisip ko tuloy, alam mo, yung mga Sabatista, tama sila hindi sa religious level, kundi tama sila sa hygiene nila, sa kanilang health.
birthday bukas, amen? Bilang pastor, gusto ko maging okay kayo. Amen? Now, ang dulo dito mga kapatid, no? Tingnan mo yung spiritual effect niya, spiritual death. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Physical pa lang yung pinag-usapan natin. Spiritual death. Ano sabi niya sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10? Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Ano po yung mga unrighteous na ito? Sabi niya, be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, or effeminate, nor abusers of themselves with mankind, alright? Nor thieves, nor covetousness, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Saan daw yung patutunguhan ng mga tao ganyan? Answer me, saan po patutungo yung mga tao ganyan? If they will not enter or inherit the kingdom of God, saan po papunta yung mga? Okay. Salamat na lang. Ito yung buhay natin noon, pero binago tayo ng Panginoon. Na naging tagapagmana tayo ng langit. Amen? Pinagaling ka ng Panginoon. The Word of God is a medicine, is a preventive medicine. Amen? Alright, now, pagkatapos na, iwanan na po natin yung physical. The Word of God is also medicine to the soul. To the soul. What is the soul? Ang soul po, yun ang luklukan po ng mind natin, ng emotion natin. Alright? Yung ating nararamdaman, ang mga iniisip natin, dyan po, matatagpuan sa ating kaluluwa. Alright? Nagbasa ako kagabi, and gusto ko lang makita po yung mga disorders na lumitaw, na na-define ngayon in our modern times, na marahil noon ay nandyan pero wala silang mga pangalan. Ito po yung mga listahan na aking nakita. Hindi ko kayang intindihin lahat, and I had no time. It's not because I'm not interested, but, the message was immediate. So here we are. Ito lang ang natagpuan ko at hindi ko kayang ipaliwanag lahat. Ang sabi niya, anxiety disorder. Alright? Ang ibig pong sabihin niyan, anxiety disorder. Yan pong ibig sabihin niyan. Nagkakaroon ako ng anxiety ngayon dahil nagkakaroon. Yung depression. Depression, ibig sabihin po yung sobrang kalungkutan. At alam ko, nagdanas na po yung mga iba sa inyo. Sa katunayan, meron po mga nagdadanas kayo. Bipolar disorder. Yung bipolar, bibili ka ng polar bear. Yung po ibig sabihin ng bipolar. It is very extreme, yung kanyang moods. Nagsuswing yung kanyang mga moods. Bipolar. Masaya, malungkot. Galit, mabait. Bipolar disorders. Ito po, post-traumatic stress disorder, PTSD. Kayo na po ang bahala mag-research niya. Obsessive compulsive disorder, OCD. Alright? Alam mo noon ay Usanis City po yan, mga kapatid. Okay? Kaya, obsessive compulsive disorder, paranoia, schizophrenia. Yung schizophrenia, sa bababaw na naiintindihan ko, parang meron silang sariling mundo. Parang meron silang imaginary friend or imaginary enemy. Kaya kung minsan sa kalsada niya, makikita mo na meron dala at nakakayan siya. Meron sariling mundo. Meron siyang nakikita. Schizophrenia. Meron naman eating disorders. Alright? Yung bulimia, di ba? Yung bang pagkakumain, sinusukan niya, o minsan naman ay yung anorexia, sabihin yung kala niya ay matawad sa kanya sa kumakain, okay? Tapos meron pang disruptive behavior and social disorders, neurodevelopmental disorders, and all that. Hindi ko na po kayang, ang dami, hindi kayang inilista lahat dito. Mauubos ang oras natin. Ngayon, ang sabi po ng isang research ng tinignan ko, sabi niya, sino po yung mga tao that are at risk from developing
mental disorders like this. May kinalaman sa family, siguro yung environment, o kaya sa community, o kaya yung structural factors may undermine mental health. People who are exposed to adverse circumstances, including poverty, sobrang hirap sa buhay, violence, o kaya nakatanggap ng abuso sa magulang, o kaya sa mga kapatid, o kaya kung sino, disability and inequality. Yung mga meron silang disabled, yung mga physically challenged sila, at dahil doon ay nagkakaroon sila ng mental disorders, at saka inequality, they felt that they were abused and they were discriminated and all that, are at higher risk. Ang sabi niya, yung risk factors include individual, psychological, and biological factors such as emotional skills as well as genetics. Siguro, hindi na kayang yung i-handle yung mga circumstansya. Wala silang mga emotional skills. They do not even define what emotion is. Hindi nila alam kung anong masaya, hindi nila alam kung ano yung malungkot. Wala silang abilidad na gano'n. Alright? Now, let me comment on this. Ito pong mga disorders na ito, let me say this, they are real. Totoo po ito, mga kapatid. Alright? And we should not gaslight them. Ibig sabihin, huwag natin i-deny na mayroong mga bagay na ganito. Tandaan nyo, pastor po ako, hindi po ako psychiatrist, at hanggang doon lang ang kaya kong ipaliwanag ko, mga kapatid. Pero kaya kong tanggapin na ito yung mga bagay na totoong nangyayari. And millions of people around the world are experiencing this. Dito lang sa church siguro natin, mayroong mga ganyan, at mayroon akong alam na mayroong pinagdaanan na ganyan. And no one can really pinpoint where this come from. But they are a part of the human struggle. Kahit yung mga professionals natin, hanggang dun lang sa napapag-aral nila. Pero yung kabuuan, wala silang kasagutan din. Now, the Bible, meron siyang verse doon na, siyempre, pinaniniwalaan we believe the book. Merong sabi doon sa Romans chapter 8, verse 20 to 23, and we can point this out, na ito po yung pinanggalinan ng lahat ng mga ito. Sabi niya, for we know that bago natin basahin ito, hindi natin biniblame kung saan sila lumaki, kung sino magulang nila, kung anong genetics nila, okay? Kung ano yung background nila, yung finance, wala tayong biniblame dyan, but they are real, okay? Pero sabi ng Romans chapter 8, verse 20 to 23, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. That's part of the groaning of creation. That's part of pain that has been a result of sin. When man fell into sin, ang lahat ng ito ay nagulo. Nagulo yung creation. Nagkaroon ng wildlife. Nagkaroon ng mga abnormalities pati sa mga yung structure ng mga tao. Pati yung mental makeup ng tao nagulo. Because of sin. It's not because their parents were sinful. It's not because he is a sinner or she is a sinner. Hindi po yung tinutukoy ko. Ito po yung kabuuan nangyari nung tayo po ay nahulog sa ang tao ay nahulog sa kasalanan. Nakita niyo yung effect po ng kasalanan, mga kapatid? Ang sabi niya, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. Even we ourselves, groan with ourselves. Kahit mga mananampalataya, apektado sa groaning ng creation. So, hindi lang sila. Pero tayo rin, bagamat ang Espiritu ay nandito sa atin, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. Hindi na makapaghintay yung creation na iwanan natin ang mundo ito para sa ganun ay lahat ng mga disorders na ito ay mawala na at sa piling ng Panginoon maayos ang lahat. Yun po yung hinihintay ng creation. Alam mo mga kapatid, may mga pastor din na nag-depress. May mga pastor din na katulad ko na meron silang panic attacks, mga kapatid. At saka anxious, meron silang anxiety. Kuminsan tatakot ako. Kasi kuminsan, napapansin ko yung sarili ko, kinakakusap ko yung sarili ko. Sabi ko, kailangan ko ba ng professional help? Kayo na rin ko, sa palagay nyo, kailangan ko po ba ng professional help? Ha?
toxic si pastor, kailangan niya magpatingin. Nag-ibig sila, kung toxic naman na, kailangan ko magpatingin. Baka tama sila eh, pagbigyan ko kaya ang kapatid. You know, bilang pastor po ng ilang ministry ng gospel, at saka pastor po ninyo, as your pastor, whether acknowledged or not, ang gabi niyo mga ako'y pastor, hindi. Sana ay naintindihan kong lahat ng bagay ito. I only wish that I understand everything about these disorders. Pero I also believe, ito mga disorders na ito, mga kapatid, some of these disorders that I mentioned, they are spiritual in nature. Spiritual in nature. Kaya nga, we need also professionals for help. Kaya nga, meron tayong psychiatrists. At huwag nyo isipin, pagka nagpunta kayo ng psychiatrist, alright? Iisipin nyo na, kasi pagka ito na, tama? Merong stigma na, ay, siraan mo siya, nagpatingin siya. Hindi, nagkataon na dito yung karamdaman niya. May karamdaman sa baga, may karamdaman sa puso. Nagkataon lang na meron siyang karamdaman dito. Kaya hindi natin dapat tinatawanan yung nagkakaroon ng ganito. Ituring natin na meron silang karamdaman na iiba lang sa physical disorder. So anong papel natin pagka ganito? Dapat tinutulungan natin sila at tinuunawa natin sila. At hindi natin sila pinapatulan. Di ba pagka daw pinatulan mo ang baliw, mas baliw ka? Tama? But frankly, even these professionals are limited in their capacity. However, listen, yung Bible po, ang Bible, paano siya nagiging medicine? It offers hope and strength to everyone who may be suffering from such disorders. Praise the Lord. Meron tayong salita ng Panginoon na pwede mong magdulot sa atin ng pag-asa at lakas. Amen? Because I said before, I believe that some of these disorders are spiritual in nature. Bigyan ko po kayo ng halimbawa that it is a spiritual battle. Doon po sa Luke chapter 8, ano po, makikita mo when the Lord Jesus Christ came to a town named Gadara, right? Or Gadara. Meron pong isang nasalihan ng possessed ng demonyo noon. So ito ay kinast out niya. At pagkatapos niyang mag-cast out, ito po yung sinasabi sa verse 35. Luke chapter 8, verse 35. Anong sabi niya? Then they went out to see what was done. Mga tao. And came to Jesus and found the man, yung demoniac, yung possessed. Magaling na sila ito sabi, out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed in his right. Ano sabi niya? In his right? Pinagaling yung kanyang mental issue. And they were afraid. Verse 36. Ang sabi sa 36. They also, which saw it, told them by what means he was possessed, and the devils, and was healed. Yung dating magulo ang isip, he was sitting and he was in his right mind already, and he was healed. So you see that some of these issues are spiritual. Mga spiritual battles ang mga bagay nito. Alright? Again, as a minister of the gospel and as a pastor, I want you to be okay. I want everyone here to be okay. Gusto kong malaman ninyo kung meron kayo pinagdadaanan, mga kapatid. Let me know. And the thing that I can do is to pray for you and support you. I want to be sure that you're okay. Okay? I just want you to be fine, to be okay. Alam ko, may mga pinagdadaanan tayong lahat, whether mild or severe. The best thing to do is to admit that you are in that situation and do not deny it. And you need help. And the first thing that I can do for you as your pastor,
help you. If we need to go together to a professional, I can accompany you. I will take you there. Kung akala nyo kulang ang aking kakayanan, kulang yung prayer, kulang yung spiritual counseling, then let's go. Tayong dalawa, pupunta tayo, and I can assure you, I will support you all the way. So for the meantime, here are some verses that might give hope to everyone today. Natatakot ka ba? Ano ang tawag sa disorder na yun? Natatakot ka. Ang sabi sa 41:10 ng Isaiah, ang sabi niya yan, fear thou not. Ang sabi ng Panginoon, for I am with you. Be not dismayed. For I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Ang sabi ng Diyos, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ano yun? That's hope that we have strength from God. That we can have help from God Himself. 2 Timothy chapter 1 verse 7. If I may add, and sabi, for God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ibig sabihin, healthy mind. Philippians chapter 4 verse 6 to 9. Sabi niya, huwag kayong mag-alala ng mga bagay, be anxious for nothing. Kaya, be careful for nothing, but in everything by prayer. By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, if there is fear, if there is confusion, if there is anxiety, you need the peace of God. Ang sabi ng Bible, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. And then, para sa mental health natin, verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Ito yung ilaman natin sa mga isip natin. Hindi yung lahat ay negative. Hindi lahat yung nakakatakot. Hindi lahat yung worried tayo. Tapos we think of scary things. Tapos dadalhin natin sa pagtulog natin. Nagkakaroon tayo ng nightmare. In the middle of the night, tayo po ay nagkakaroon ng panic attack at hindi natin alam kung anong gagawin natin. Well, sabi ng Bible, ito lamang po yung may bibigay ko po. I'm not professional. Pero sabi ng Bible, anumang bagay ang mabuti, anumang bagay ang maganda, ito ang ilaman natin sa mga isip po natin, mga kapatid. Those things which you have both learned and received and heard, just like today, yung naririnig mo at natututunan mo at tinanggap mo at nakikita mo, sabi niya, do, and the God of peace shall be with you. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Wow! Alam ng Diyos, alam ni Jesus, na may mga anak siyang dadaan sa mga ganito. Kaya inunahan niya na tayo sa kanyang salita. When you look into the Word of God, ang sabi niya, peace I leave with you, my peace, yung sarili kong kapayapaan I give unto you, hindi sa binibigay ng sanglibutan, kundi ibibigay ko sa iyo. Kaya huwag mag-alala ang puso mo, huwag magalumihan ang iyong puso, at huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Lahat yan para po sa mga disorders na ito. John chapter 16 verse 33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. Tribulation, at bahagi po ng tribulation po natin yung mga disorders na yan. But be of good cheer. I have overcome the world. Ibig sabihin, may pag-asa po sa bawat isa sa akin na nagdadanas ng mga ganyan. Amen po? And then, Ecclesiastes chapter 6 verse 10, sabi niya, be strong in the Lord and in the power of His might. Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxieties, casting all your worries, casting all your fears, casting all your cares upon Him, for He what? For He cares for you. Amen? Nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Kung sa aton ba sa Iloilo, kang Bacolod, nagabalakagit ang Ginoo sa aton. Amen? Now, let me close this, mga kapatid. I've said enough. Pero how then we practice the Word of God as a
preventive medicine. Can I recommend this kung makikinig ka? Listen to the Word of God. Makinig ka sa karunungan ng salita ng Diyos. And then also read the Word of God. Meron kami kasamang pastor kahapon, nung pandemic daw. Tinapos niya ang Bible within 66 days. It can be done. Pero hindi kami kasama pastor doon. 30 times niya mahigit na nabasa ang Bible. Ikaw, huwag kang pupunta sa langit na hindi mo natatapos ang Bible. Listen to the Word. Read the Word of God. Speak the Word of God. How many times do we speak the Word of God? Kaya, pinamimemorize sa atin yung some verses para meron tayong sabihin. Speak the Word of God. Pag-usapan ang salita ng Diyos. And then fill your thoughts with the Word of God. Punuin mo ang isip mo ng salita ng Diyos. So that when Satan attacks, meron kang ibibigay sa niya. Alam niyo, don't blame Satan. Sabi natin, gawa ni Satan. No. Gawa ng kasalanan niya. Kaya yung creation ay ganyan. Pero di ba, kahit hindi kasalanan ng Satan, namumuhunan si Satan sa mga disorders na yan. Papasok siya sa mga disorders na yan. At pagkatapos, magiging malala. Why? Because si Satan ay nagkaroon ng lugar. Kaya huwag natin bibigyan ng lugar si Satan sa mga bagay. I-review kagad natin, no. Let us ask God to rebuke Satan for us. You can never rebuke Satan. You ask God to rebuke Satan on your behalf. Amen? And may I add this. Pray regularly. Amen? Defense po yan yung panalangin. Pinakausap ako, bakit nagkaroon siya ng ganon? Ang sagot niya ganito. During that time, I was not praying. During that time, I was not reading the Word of God. Kaya namuhuna nakasingit ang diablo at nagkaroon siya ng ganon. And then, may I add, attend church regularly. Why? Because it is your support group. Sit down and talk to someone that you're going through this emotional or psychological issue. Makipag-usap ka. Do not hide it. And then huwag kang magkulong. Kundi you go up. I know I can understand yung mga personality natin na binigay sa atin ng psychology na merong extrovert, merong ambivert, merong introvert. I don't care kung anong vert mo, mga kapatid. Pero alam kung convert ka. Amen? Socialize. Improve your social skills. Amen, mga kapatid? Pilitin mo sarili mo. If you will not force yourself doing this, somebody else will force you to do this or not to do this. And that's the devil. And we know that he is our enemy. And then, ito pa. Exercise regularly. Nakakatulong yung, di ba, yung mga hormones, di ba, yung toxin na yan, tama, yung hormones na yan, nag-generate ng mga hormones, happy hormones, tama? Exercise ka. And then, eat healthy. Amen, mga kapatid? Mas masarap mabuhay na malusog yung katawan natin. Amen? The Word of God is medicine. Sabihin mo sa katabi mo, take your daily dose of the Word of God. Mahaba, baka mahirapan kayo. Sabihin mo na lang. Sabihin mo na lang, take your medicine. Okay. At saka alam mo, sa Word of God, walang overdoses ng salita ng Diyos. Amen? So for preventive measures or help for those who are suffering from any disorder, take your daily doses of the Word of God. Amen. But in the finality, let me say this. In the finality of it all, Jesus is the only one who fully understands kung anong source yan at anong cure dyan for every disorder. Lahat, physical, mental, emotional, siya lamang talaga ang nakakaintindi niya. After all, we call Him Jesus is the great physician. Amen po? Jehovah Rapha, the Lord, is our healer. Ano sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 24? By whose stripes we are healed. Psalm 147, verse 3, He healeth the broken-hearted. Broken heart ka ba? And bindeth up their wounds.
Jeremiah chapter 17 verse 14, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Jeremiah chapter 30 verse 17, for I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, said the Lord. The Word of God is medicine to the body and medicine for every soul this morning. Meron kang disorder o malapit ka na, sumigaw ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, I will trust in thee, my God. My soul, which is the seat of our emotion, the seat of our thoughts, pagagalingin ng Panginoon, lumapit ka lang sa Kanya. That's why I'd like to sing this song again. Let's get up and let's sing this song again. My soul will wait